Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Luria, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging ehemplo ang palaro o paligsahan para sa mataas na pananalig, patatag na pananalig upang makamit ang gantimpala. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa mula po dito sa 1 Korinto kabanata 9 talatang 24 hanggang 25 ito po ang mensahe. Alam niyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat naman larong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay pangmahabang panahon. Patuloy po natin sa mga taga-Galasya kabanata 5 talatang 16, talatang 22 hanggang 23 at 26. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at wag ninyong sundin ang pita ng laman. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahuna at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, kabanata 5, talata 11 at talatang 20. Ito po ang mensahe. Huwag kayong sasangkot sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga gabay na dulot ng kadiliman, mga gawang dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, at lagi magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipapatuloy po natin sa 2 Tesalonica kabanata 2 talatang 10. Ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maliligtas sana kung kanilang tinanggap at iniwig ang katotohanan. Tuloy po natin sa mga kay Apostol Santiago kabanata 1 talatang 2. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng salita at mabuting balita sa linggong ito. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe at salita. At pasalamatan din natin ang banal na Panginoon sa Kristo at ang Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. At maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo ngayon sa banal na Santa Maria. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo mga mensahe ito mula sa tema na maging ehemplo ang palaro o paligsahan para sa matatag na pananalig upang makamit ang gantimpala. Nais po ang ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon sa Kristo, sa kanyang pangangaral sa mabuting balita. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na yung
ang ating pananampalataya ay parang tayo ay manlalaro ng isang paligsahan. Ganyan yung ating paktibakan natin sa ating pamumuhay. So ganyan natin sinusunod ang ating banal na Panginoon Diyos para isabuhay ang kanyang kalooban, para tayo ay maisabuhay ang kanyang kalooban sa pagpapailalim natin sa kanyang kapamahalaan, ng kanyang pag-aari, na para tayo mga manlalaro na kagaya track and field. So sa track and field kinakailangan siyempre lahat ay sa isang events may mananalo at may matatalo. So doon sa mananalo, ganyan natin inaasam na tayo ay maligtas sa ating pananampalataya at tayo ay makaisa doon sa walang bilang premyo ay yung buhay na walang hanggan at makapiling natin ng Panginoon Diyos. So doon sa ating pananalian, doon sa mga manlalaro, siyempre doon sa binibigay, nais natin makamit yung gold medal na yun. Sabihin, para tayo manalo. So sa ganung klase ng ating tayo ay ginagawa natin lahat, tayo nagsasanay, nagtitimpi lahat para makamit natin sa paligsahan. So ganyan tayo na namumuhay na para tayong manlalaro na kapag sa ating pakikibaka sa buhay na may panalo natin kung na tayo ay magtagumpay sa huli at tayo mabigyan ng reward ng ating Panginoon Diyos na tayo maligtas, na matatag natin gagawin na lahat para maipanalo natin ang ating pamumuhay na sunod magitan ng pagpupad at pagsunod sa kalooban ng ating banal na pamumuhay. So ganyan natin ipapanalo yan, na tutuparin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos na ito ay magawa natin. At with the behavior din ng mga manlalaro ay magagawa natin pagtupad ng mabuting balita, at yun ang may tinuturo ng ating Panginoon Diyos doon sa mabuting balita, na kagaya na halimbawa kung paano tayo mabubuhay, tayo ay huwag natin sundin ang pita ng laman. Yan. Kagaya doon sa paligsahan, kapag sinunod mo yung pita ng laman mo, ikaw ay nagkaroon ng pagkainggit, gusto mong mandaya doon sa laro, hindi ka magtatagumpay. Siyempre, ganoon din sa totoong buhay, sa pamumuhay natin, na tayo ay hindi dapat ganyan sa iba pang buhay. Maski doon lamang sa paligsahan na yun, kung ikaw ay sa isang totoong paligsahan, ay kung ikaw ay mandaraya, kung ikaw ay hindi mabuti roon, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Ngayon, sa iba't iba pa natin ginagawa sa pamumuhay natin ito, parang ikaw ay manlalaro, kung mandaraya ka, ikaw ay hindi mumuhay na maayos sa looban ng Diyos. So, malabo ka manalo, mali-disqualified ka. Even though kahit pa sabihin pa, mali-disqualified ka doon sa inyong ginagawa, na mo ay ikaw ay gumawa ng mabuti pero dinaan mo sa pandaraya, diba? Kaya hindi mo pwede nandalin mo sa pandaraya, pagawa mo ng mabuti. Yan, diba? So kaya dapat ay sumunod tayo sa rules. Sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kaya ba tayo ay maging gabay natin yung espiritu para hindi tayo makakita ng laman. Ganun din sa panglalaro, diba? Sa ating iba't ibang sa ating pamumuhay o pakikibaka sa buhay, kailangan natin kung tayo gabay natin ng espiritu, diba? Kapayapaan, nilulunod, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. So kung tayo ay manlalaro, matapat tayo ay matyaga. So nagpapayaro tayo ng kapayapaan. At yan naman yung yan ay isa sa mga basic sa ating kayat o influence ng sports, peace, at saka siyempre yung pagkakasundo-sundo. So yan din ang gabay ng ating Santo Papa, peace at pagkakasundo. So yan naman yung isa sa mga example ng paligsahan at gabay ng ating manala Panginoon Diyos, na tayo ay mamuhay ng mayroong kabaitan, sa gabay ng Espiritu Santo, mamuhay tayo ng may pagpapayo ng kapayapaan. Yan, kahinahunan, yan, kailangan sa mga sports. Kahinahunan, yan, mapagpipigil sa sarili sapagkat ka medyo mapusok ka, nakapalo ka. At kung ikaw ay medyo nabisyo at instead na pinagtuunan mo yung pag-practice mo, pinagtuunan mo yung makalabang pita. So, ano pa. So, wag kayong yun,
kung iwasan yung paggawa ng hindi mabuti, ano, sa pamumuhay na para manlalaro na kung ikaw ay sasampod doon sa hindi mabuti sa paglalaro, yan. So hindi ka magtatagumpay. So disqualified ka at sa iyong pagkapanalo. So instead na sumali ka, so ilad mo yung mga pandaraya sa paglalaro, yung mga bagay. At yung mga, syempre, hindi lang yung mga player, pati yung mga jurado ng mga pandaraya. So yun. At kaya nga yung mga ang demonyo ay gagamit ng iba't ibang pandaraya para ikaw ay mandaya at ikaw ay mandaya. So kaya instead tayo ay magabayan ng Espiritu Santo bilang manlalaro at doon mismo halimbawa sa isang pagiging manlalaro at sa pamumuhay na ito na kung tayo padaya at madaya at mandaya para tayo ay hindi maalansi. Kasi kung halimbawa ikaw ay bibigyan ng pera, mapapatalo ka kunwari mapaapi ka, bibigyan ka ng pera, so hindi ka rin sa totoong buhay nila, sa pamumuhay hindi ka rin maliligtas, hindi ko nananado sa paligsahan kung wala ng pag-uugali. So ikaw ay malalansi ka ng espiritu ng kamalingan sa yan. Kaya tayo ay kung tayo sa paglalaro halimbawa sa failure natin, so tayo ay doon tayo bumabangon sa failure, tinutuloy natin yung ating mali para sa susunod may panalo natin ito. Kung failure man tayo, hindi man tayo gagawa ng masama at magpapatuloy tayo. So, sa pamumuhay na ito, ano man yung failure natin, ano man pagsubok, huwag tayong bibitaw palagi. Go on para makamit natin yung tagumpay o manligmana. So, ganun tayo dapat. At hindi ka man sa isang paligsahan, kung ikaw man ay kaloko doon, kung matutupad mo ang lahat, panalo ka na, di ba? Kaya sa Panginoon sa Kristo ay tayo ay tuparin natin ang kalooban ng Diyos at tayo ay bibigyan ng gantimpala pag natutupak ng panahon. So yun, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa ating pamabahagi ng mabuting balita o sa inyong panginig ng salita ng Diyos mula sa ating pamabahagi. At tayo ay umaasa na patuloy tayong magabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ng kanyang panghimala at iba't iba niyang mga gabay sa atin sa pamabahagi natin ng mabuting balita. At kayo'y mahikayat natin sa pagtalima sa mabuting balita niya. Magabayan tayo ng iba't ibang pumapala ng Panginoon Diyos sa paghikayat natin at pagbabahagi sa inyo ng mabuting balita. At maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan. Sa gayon kayo ay matupad ninyo at masunod ninyo ang mabuting balita at magkaroon kayo ng kaligtasan ngayon. Sapagkat itong mabuting balitang ito na pinapahayag sa inyo ay hindi basta maniwala ka lamang. Kailangan susundin natin ito sa gawa, no, na kailangan pananampalataya natin ay yung pananampalataya natin ay susundin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Kung mananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, mananampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo at yung kanyang salita ay ating susundin. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos, Panginoon sa Kristo, susundin natin yung salita o yung gabay ng mabuting balita. At itong mabuting balitang ito yung iuhusga sa atin ng Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo pagdating ng takdang panahon. Kaya kapag sumablay ka rito, ay yun yung mahuhusgahan ka kung ikaw ay sa impyerno. Kaya tinatala na ka dito kung paano ka pupunta sa impyerno, kung paano ka maniligtas. Ngayon, dito pa lamang nabivisualize mo na kung saan ka pupunta kapag nilalabag mo ito, diba? Rin pa, napakasimpleng bagay, kapag lumabag ka sa batas, medyo makulong ka, diba? Ngayon, ay siyempre pagdating ng takdang panahon, siyempre ang Panginoon sa Kristo at ang Panginoon Diyos siyempre ang hinusga. Dito makikita mo pa lamang yung gawa na ikaw ay kung saan ka pupunta kung magkakamanig ka. Pero kung ikaw ay malalaman mo maganda maaari kang husgahan sa ganung mga bagay, maliban na lamang kung patawarin ka ng Panginoon Diyos sa nagawa mo na ikaw ay hindi nakatupad sa ibang bagay dito sa mabuting balita. Kaya dapat tayo ay pagsikapan natin na matupad ito
sapagkat ito ang iuhusga sa atin ng Panginoon Diyos pag natin yung tatanggapin. Yun, at doon naman sa CBC, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa diyan at unawain natin ang ating bawat mga relihiyon. Sa gayon, patuloy tayong makapagpapairal ng kapayapaan at maiiwasan natin yung karahasan at mga mauwi, maaari sa digmaan. Makapagpapatibay tayo ng bansa, makapagpapatibay tayo ng samahan ng mga bansa mula sa pagkakaisa ng bawat mga relihiyon. Sapagkat ito ay magandang ehemplo na ang relihiyon ay pinag-imit siya ng mga kamuluan. Bagkos ay ang relihiyon ang nag-imit siya ng kapayapaan at pagtutulungan at pamamahalan at pag-concern sa isa't isa at pagkakaisa. At muli sa CBCP Batingan Church, maliwanagan kayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo, ngayon ng Santa Maria, at patuloy niyong pagbakulorin yung sangkatungan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo ang mabuting balita. At sa ating muting kakayanan, tayo patuloy na nanampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Kaya din sa banal na Santa Maria na tayo patuloy niyang gabayan ng kaliwanagan at ng pagmimilagro at sa pagbabahagi ng mabuting balita at mahikayat at mapagbuklod natin ang sangkatauhan at mahikayat ng lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng banal na Santa Maria at kayo at gayon din naman mabuting balita, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo, at kayo mamahalan ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang ng tao at ipahirap kayo ng patas na justisya. Sa gayon, yung mamamayan, ang inyong mga nasasakupan at mamamayan ay mamumuhay ng mabuti at makapanampalataya sila. Kaya din sa lahat ng nagkakaisang mga bansa, magabayan kayo, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na mapagdating ng pagkakaisa at makagabay kayo sa bawat mga kapamalaan. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at ang pagpapala at protection ng Panginoon Diyos ay sumating lahat. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.